Nitong Pebrero, isang video mula sa highway ng Hingoog City sa Misamis Oriental ang nagpasipa ng galit ng publiko. Isang kabayo kasi pinatakbo habang nakatali sa umaandar na puting sasakyan. Sa isa pang video, makikitang nakabulagta na ito sa gilid ng kalsada. Hinahabol ang hininga, literal na hingal kabayo. Sumunod na kumalat ang balita. Ang kabayo na kinilalang si Kabang dahil sa sobrang pagod, pinawian na raw ng buhay. Sino ba naman na matutuwa na pinahila sa sasakyan? Bagay na pinabulaanan ng driver ng sasakyan na siya rin palang may-ari ng kabayo. Mauni siya si Kabang in very good condition. Chismis nila ka namatay. Gayunpaman, inalmahan pa rin ito ng mga animal rights group. Yung makita mo na talagang nag-collapse yung kabayo na nakahandusay sa highway, talagang mako-consider natin na abuse. Ang kawawang si Kabang, tuluyan na kayang makakawala sa sinasabing tali ng kalupitan at kapahamakan? Kabayo na nakuhanan ng video na kinakaladkad ng sasakyan sa kalsada ng Misamis Oriental. Kamusta na kaya siya ngayon? Sa ranchong ito sa barangay Lunotan sa Hingoog City, lumaki si Kabang sa pangangalaga ng amo niyang si Jose. Si Kabang sa akin na kasi pinanganak. Nag-develop talaga ako ng relationship with Kabang. Dahil nasa 8 gulang na raw si Kabang, sinimulan na siyang i-train ni Jose. Tinetest lang po yung endurance ng kabayo para at least ma-familiarize po siya sa traffic, sa highway. Pero ang di umano pagsasanay na yon, ikinakulo ng dugo ng mga nakapanood ng video. Kawawa yung kabayo. Pero depensa noon ni Jose, ang video na nagpapakitang nakabulagta sa kalsada si Kabang, kuha raw habang nagpapahinga di umano ito. Napagod, humiga. Maximum lang naman yata ng humiga yun, mga less than 2 minutes. Pero para sa PETA o ang People for the Ethical Treatment of Animals, ang ginawa kay Kabang, maituturing pa ring animal cruelty. Makita mo na talagang nag-collapse yung kabayo na nakahandusay sa highway. Ibig sabihin, pagod na pagod na pagod. Ang kabayo kasi very resilient, malalakas naman niya. Pero pagka sinobrahan mo yung exercise sa kanila, hindi na niya makakaya. Kaya si Jana ng PETA agad na nakipag-ugnayan sa mga otoridad para saklolohan si Kabang. Ang kaso, violation of Animal Welfare Act. At nalaman ng Bureau of Animal Industry na ang rancho ni Jose hindi pala rehistrado. Nagpunta na rin ako dun sa Cagayan de Oro at nakipagtulungan sa Department of Agriculture, Region 10, para ma-serve yung show cause order. May tinawagan na kagad akong horse veterinarian na Manila-based. Kailangan na ni Kabang matignan talaga ng vet, yung magawa yung mga x-ray imaging para malaman kung ano ba talaga yung mga pilay niya. Pero sa Batangas lang daw may X-ray imaging facility para sa mga kabayo at hindi raw kayang iluwas ni Jose si Kabang pa Batangas. Kaya sina Jose at Jana nagkasundo. Ibibigay niya sa PETA ang full custody ni Kabang para maipagamot na. Ang kapalit noon ay hindi na namin siya kakasuhan. In-emphasize naman nila na the intention really is to give welfare to Kabang. Parehas naman tayo ng gusto, so I'm okay with that. Nilit go ko. Pero ang pagdala kay Kabang sa Batangas, pahirapan. Kailangan kumpleto yung travel permits ni Kabang. Habang inaasikaso ang mga papeles, pansamantala munang tumuloy si Kabang sa bukid kung saan nakatira ang naging driver ni Jana na si Elmar sa bayan ng Libertad sa Misamis Oriental pa rin. Nag-volunteer ako, sabi ko na pwede. Kasi meron malawak yung lupa dito sa amin, ma'am. Maraming makakain na damo si Kabang. Makalipas ang 2 buwan, nakuha rin ni Jana ang mga kailangan sa pagbiyahe ni Kabang. Ang sunod nilang problema kung paano ito ibabiyahe. Good Kabang.
ang naging katuwang ni Jana, ang veterinaryong si Doc Steve. Hindi ako nagdalawang isip, sumama na ako sa kanya. Nanggaling pa talaga sa Luzon yung trailer na yon. Mula Bayan ng Libertad sa Misamis Oriental, tumulak sila pa Surigao del Norte. Nagmamaktol na siya sa loob ng trailer. May sipa-sipa na siyang ganun sa trailer. Kapag may tumabi sa amin na mga puting pick-up, agitated siya, mga kabayo ay matatalinong hayop yung mga yan. Natatandaan nila yung mga experiences nila. Sa ikalawang araw ng kanilang paglalakbay, narating nila ang Southern Leyte. Na-turn down kami maraming beses ng mga resort, mga hotel, ganyan. Siyempre, kiko-consider mo din, kakasya ba yung sasakyan namin doon? Ang haba namin dahil may trailer pa kami. Makalipas ang mahigit isang araw, tumawid uli sila ng dagat patungong Sorsogon. Hanggang nakarating sila ng Albay. Madaling araw nitong May 17, matapos ang 6 na araw, nakarating na rin sila ng Lipa sa Batangas. We took a lot of series of examinations through radiograph. Put yung hoof niya na unusual yung pagka-wear off. So we have to check, we correct that. Na-clear naman siya. In a matter of 48 hours, the horse came back to his regular appetite. Matapos ang pagsusuri, dinala si Kabang sa farm ni Doc Steve sa Nagcarlan, Laguna para doon magpagaling. From head to toe, may oral care, may dental care, may hoof care, yung feeding niya dapat maayos. Makalipas ang mahigit 5 buwan, ang nooy hinang-hinana na si Kabang. Heto na ngayon. Tumabata-ba na, mas mukha naman siyang masaya ngayon, malaya siyang nakakalakad-lakad dyan, mukhang recovered na. Naghilom na rin ang mga tinamo niyang sugat. Ito yung gustong-gusto niyang gawin. Pagka may damo, kain lang siya ng kain. Tahimik lang niya, napakalambing, hindi siya mahirap alagaan. Pag tinawag siya ng Kabang, lalapit na yan. Kabang! Naghahanap ngayon sina Jana ng magiging tahanan ni Kabang. At ang isa sa mga nagpresenta, walang iba kundi si Doc Steve na rin mismo. 100% sure ako sa decision kung i-adopt si Kabang. Pero siyempre, tutulong pa rin ako sa welfare ni Kabang kung kanino man siya mapapunta. Ang hindi alam ni Doc Steve, may inihandang sorpresa si Jana para sa kanya. Kaya Doc, meron akong surprise sa'yo. What? Final na. Ikaw na ang tagapangalaga ni Kabang. Thank you! Ito yung kontrata. Nakakataba ng puso na tayo na ang nag-ampon kay Kabang at dito na siya magtatagal sa piling ko. Of course, masaya. Ako din, sobrang saya ko rin, Doc, na sa'yo siya mapupunta. Pakasarap sa pakiramdam na makatulong sa mga voiceless, sa mga hayop na hindi nila kaya ipaglaban yung sarili nila. Hindi lahat ng kabayo kailangan ng humahawak sa renda o kumukontrol ng kanilang galaw. Minsan, ang kailangan lang nila malasakit.